Yon, mapagpalang morning sa inyong lahat mga sir, mga madam. Ako po yung nagbabalik ang inyong likod, Agent Joel. So nakita nyo, rice land po itong ating titingnan. Pero along cemented road, ayan, along cemented road. So nakikita ko dito, wifi lang yata yan. Wala pang kuryente dito sa lugar na ito. So tara, tuntahan natin itong property na ito na mayroong almost 10,000 or 10,000 square meter. Itotal ko mamaya, pero alam ko 10,000 square meter ito. So along irrigation, back to back road, cemented road pa. So napakaganda. May malapit na parehas ang kuryente. So tara, tingnan natin. So yan yung daan papunta ng bayan. Ayan, malapit lang, siguro almost ano yan, 2 kilometers from town proper. So doon ang kuryente, doon sa part na yan. Ayan, dyan sa part na yan yung pwedeng pagkuhanan ng kuryente. Tapos ito wifi kasi yan eh, yan. So ito yung property. Ayan, ito yung property natin mula po doon hanggang dito. So at least ano to, nasa 20 meters more or less. Ayan, 20 meters more or less lang siya. Yung frontage niya hanggang dyan kasi, tapos hanggang doon. Tapos meron pa doon, pupuntahan din natin yung barangay road doon, para makita din natin doon yung mas malapit din na kuryente mga sir, mga madam. So meron po doong irrigation din. So irrigation din to. Ang alam ko merong butas dito papunta dito sa ano, sa property. Tapos sasarahan yan, tataas yung tubig, tapos papunta rito. So ang alam ko. So hanggang third crop kaya daw po. Second crop na to. So ay, third crop na to eh. Alam ko third crop na to. At sa main crop yung susunod na. So ayun, at itong mga to dito lang sabog. Pag ganitong third crop, sabog na talaga. Pero pag sa mga main, tapos yun yung mga maulan, yun po yung punla. So ayun, tara puntahan natin yung part ng property doon sa likod. Ayan, nandito na tayo sa likod. So ito yung barangay road nya. Dito dikit na dikit yung irrigation. So meron pa kasing property dyan sa side na yan. Tapos yung natabunan yon, dating rice mill daw yan. So hindi na lang, nung marami na kasing rice mill sa bayan at sa marami ng baga yung running ko, no, kaya wala na, hindi na natuloy yan. So yan, malapad pa rito. Ayan, tingnan natin dito muna. So dito pala ay bayan ng Balungaw, Pangasinan. At ito yung kanyang bungad dito sa part na ito. Tapos pa ganun siya. So at least kung din to malapad din, mga ganun din siguro, mga 20 meters more or less. 20 meters siguro, 20 meters more or less din siguro to mga sir, mga madam. So ayan, may waiting shed. Yung kinuhanan ng kuryente doon, ayan, dinaan na dito sa poste. Pero itong mga to kasi kabli ng ano yan eh, ng internet. So ito may CCTV din, no. Ayan, CCTV yan ng barangay. Ayan, back to back. So safe dito sa lugar na ito. So dito naman yung kanyang ano, so parang mas malapad pala dito. Pero sabihin na natin 20 meters, 25 meters siguro dito. Mas malapad pala dito sa likod kaysa doon sa bungad, yung mas malapit naman yun sa bayan. So ito, lumiit dito eh. Lumiit dito sa part na ito. Parang lumiit. Ayan, lumiit. So pag nasukat ito, magiging okay din siguro pag nasukat. Pero malapad din pa rin to. Malapad pa rin. Nasa 20 meters below pa rin. So pag nakuha, malagyan ng muhon. Pero nasukat na daw to eh. Ewan ko lang kung naglagay na sila ng muhon. Tatanong natin sa seller mamaya, makakausap natin. At the same time, tanungin ko na rin kung ito ba ay ano, kumbaga parang fish pan naman yan. Pero dati kasi sabi nila kunuhan daw yan or rice mill. So ito, at yung kabahayan dyan, tapos may kabahayan pa dyan. So may malapit na, siguro ko dyan may malapit din kuryente dyan, dyan sa lugar na yan. Kasi maraming bahay dyan. Tingnan natin, may poste yata doon ng kuryente. Titingnan ko mamaya. So ito, mas malapit dyan, nantay. Yung kuryente mas malapit dyan, no? Hindi, ano yan? Kuha ng barangay yan. Kuryente ng barangay. So mas maluwang ito. So may mga, ano ba tawag yan? Kahoy. Ayan, tapos yun.
Sana magustuhan nyo to dito sa bayan ng Balongaw, Pangasinan. So sukat nito 10,000 mahigit. Tinotal ko kanina. Ilalagay ko na lang dito sa aking video, sa aking screen. Kung magustuhan nyo ito, pakitawagan nyo rin ako sa aking numero. At ilalagay ko rin dito kung anong klase yung title niya, kasi plano lang yung hawak ni auntie, yung contact natin. So ayun muli, maraming salamat. Kung mayroon akong hindi nabanggit, please message me sa aking Facebook Messenger or dito sa aking YouTube. Maraming salamat. God bless you all. And dinagdag ko na po itong kanyang aerial view kasi kunti lang yung video natin. So ganyan po yung shape ng property, mga sir, mga madam, along barangay cemented road, na dalawang barangay cemented road. At the same time, malapit po siya sa electric line. So nasa 200 meters more or less lamang po siya doon sa pangalawang barangay road po niya, mga sir. Ito po yung barangay road niya dito pagkaling ka ng bayan. At ang kagandahan nito ay meron siyang tatlong irrigation. So isa dito sa harap, at isa sa gitna, at isa sa likod, mga sir. Makikita nyo po dito sa aerial view ng ating property na tinitingnan. So ito po ay tax declaration lamang, 10,700 plus yung nakita ko. So ayun, sana ay magustuhan nyo dito sa bayan ng Balongaw, Pangasinan. Sukat ay 10,000 mahigit, 10,000 square meter siya mahigit, mga sir, mga madam. So ang presyo nga lang nito ay 150 per square meter yung gusto ng seller po natin, mga sir. So medyo tama naman yung presyo niya kasi tax declaration lang siya kahit anong barangay road siya. So ayun, sa pag-transfer ng titulo ay sa buyer na daw po. At the same time, pati yung CGT sa buyer na lang din daw po. Pero try po nating makipag-usap sa seller, baka malay po natin gusto po nilang sagutin, mga sir, mga madam. So at least nasa 1.5 mahigit lamang po kasi ito, mga sir. And ay ang kagandahan naman nito ay tatlo yung irrigation niya. Pwede kang magmais dito, pwede kang maggulay. Kaya kung makita nyo, mais po yung katabing mga tanim. At the same time, may mga malapit din po yung mga talong. Ganyan po yung mga tanim po sa mga lupa dito sa part na ito, mga sir. Pero sa ngayon, rice land po yung tinanim. Rice po or palay yung tinanim po nila. So ayan po, ganito yung shape niya sa likod. Yan po, makikita nyo, along irrigation din po siya dito sa likod, mga sir, mga madam. So tatlong irrigation, napakagandang rice land, napakagandang farm lot. Pwede ring magtayo ng bahay dyan kasi hindi naman po dyan binabaha, mga sir, mga madam. So siguro pag umulan lang may mag-stay na tubig sa palayan. Pero pag nagtayo ka naman ng bahay dyan, syempre kailangan mong magtabong o kailangan mong i-elevate, mga sir, yung bahay para po hindi po mag-stay yung tubig. So ayan po, sana magustuhan nyo po yung property na ito dito sa bayan ng Balongaw, Pangasinan. So ito naman yung pangalawang road. Yan po, dito sa gitnang road po, yung barangay road na ito ay dito po mas malapit yung kuryente. Malapit lang siya, nasa 200 meters from electric line. So may wifi line na rin po dyan, kaya kung gusto nyo magpakabit ng wifi, pwede rin po. Ayan po. So tatlong irrigation, ulitin ko po. Sa video ko po dun sa lapag or sa baba ay nakita po yung dalawang irrigation. Dito naman sa huli ay nakita naman po yung pangatlong irrigation, mga sir. So ayun, dito naman po sa part na ito ay medyo mas malayo po yung kuryente. Siguro at least nasa ano po yan, 500 meters. So medyo mas malayo po compare po dun sa gitna. So ayun, sana magustuhan nyo nga po ito. Bayan po ng Balongaw, Pangasinan. So kitang-kita po yung bundok ng bayan ng Balongaw. So from town proper po ito, nasa 2.5 kilometers more or less. At mula sa Manila ito, 2.5 hours. Tiplex siguro nasa 20 minutes lamang po ito, mga sir, mga madam. So ayun, 150 per square meter ang gusto po ng seller po natin. So ayun po, sana magustuhan nyo po ito. And ang kagandahan nito, maganda po siyang investment, baka may magbenta po sa bawat katabi. So ayun, muli, maraming salamat. God bless you all.